Pero sa totoo lang, lahat kayo dyan na may confidential funds, iba nga billion dyan eh. Pinabuksan ba ng House of Reps ang inyong mga envelope? Hindi, di ba? So what does that say of the House of Representatives in that committee? That they were targeting Vice President Sara. Ito ang wow trending. Dating komisyoner ng Commission on Audit na si Attorney Rowena Guanzon nagsalita na tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon pa kay Attorney Rowena Guanzon sa kanyang Facebook Live na sinabi ko na dati pa na yung impeachment ni Vice President Sara Duterte ay hindi mag-work. Una, nakita daw mismo ni Attorney Guanzon na panood ang paliwanag ng COA auditor na si Attorney Gloria A. Camora. May resibo, kompleto, sumunod daw ang Office of the Vice President sa mga requirements ng COA. Pero dahil nga daw target ang mga Duterte ng administrasyon na ito, ang mga alipores ni House Speaker Martin Tambaloslos Romualdez na ang mga congressman ang gumawa ng sariling audit sa Office of the Vice President. Pero take note, hindi lang ang opisina ni Vice President Sara Duterte ang may confidential funds. Ang Office of the President ni Marcos Jr. ay meron din at hindi lang milyones kundi bilyones ang halaga. Kung talagang gusto nila ng patas abay dapat sana nilang ginawa ay imbestigahan lahat ng mga opisina ng gobyerno na merong confidential funds. Sa July 30 ay matatapos na ang 90th Congress at kampante si Attorney Rowena Guanzon na hindi na matutuloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pwede naman daw sila na mag-file ulit ng impeachment pero sa next year pa. Pero ang problema niya ay eleksyon na naman sa 2028. At siguradong marami na namang mga politiko na balimbing at sipsip na lilipat sa baluarte ni Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ni Attorney Rowena Guanzon na si Vice President Inday Sara ang dawan. Makikita naman kung kayo ang pupunta sa mga publikong lugar, kaway lang kayo ng kaway, hindi nga kayo pinapansin ng mga tao. At pati na rin sa survey, si Vice President Sara Duterte ang nangunguna at si Martin Tambaloslos Romualdez ay 6% lang ang nakuha. Oh my God! May pahabol din si Attorney Rowena Guanzon na kailan natin gagawin ang National Drug Testing Day. Dapat anya na lahat ng mga empleyado ng gobyerno ay magpa-drug test. Banat na mga netizens sa comment section na sa birthday ni Marcos Jr. gagawin ang National Drug Testing Day. Paktay na. Mag 2028 presidential election na, mag-shift na naman ang mga politiko papunta sa lehimadong kandidato, which is si Inday Sara. Isa na yan sila. Bakit ka maging sunod-sunuran kay Tambaloslos? Hindi nga yan mananalo sana nitong last election kasi ayaw na sa kanya ng mga kalugar niya. Mabuti na lang malakas pinapurpit yung kalaban. Magulang talaga itong si Tambaloslos, nagmamarunong, wala namang ng mga politiko, lalo na ng mga congressman. Siguro naman ngayon ay pwede na po strictuhin nyo na yung guidelines dyan. Hindi po barangay captain ang magre-recommend, hindi kahit sinong politiko dyan. Dapat po yung mga PWD Association, senior citizens, solo parents, yung mga ganun na po. Total, organized naman yung mga yan dyan eh. Para alam po ng tao na karapatan nila yan. Kung ganyan ang sektor nila, karapatan nila yan. Hindi po yung nililimos sa kanila ng kanilang congressman. May kung makabigay yung mga yan, akala mo pera nila, mahiya naman kayo. Alam mo, kakapal yung mga congressman kayo, mga walang hiya kayo. Hindi yung lumabas lang si Imbornal, binigyan ng 80,000. Oh, sino? 80,000 lumabas yung... Sir, makukuha kayo dyan, ha? DSWD, ginamit na naman kayo pang-epal dyan ng mga politiko. Makukuha kayo dyan, disallowed dyan, ma'am, sir. Kailangan mag-release ka ng pera, merong specific public purpose, public interest. Ano yan? Nakaka-cure ba yun ng poverty? Isang tao, binigyan mo 80,000? Nakakasolve ba yun ng poverty dyan sa barangay niya? Ay, mga tao, ayaw na magtrabaho. Sa Imbornal na lang daw sila titira. Pambihira kayo. That's illegal na disbursement ng pera ng bayan. Ano ba yan? Bayad naman kami ng bayad ng tax. Kahit na nga hirap na yung government employees, 32% ang flat rate sa tax sa mga empleyado. Yung nga sinasabi ko eh.
Kung nanalo kami sa P3, yan ang aking panukalang batas eh. Instead na 32, ang government employees, kalahati na lang. 15% lang dapat binabayad. Kasi hindi naman tumataas ang sweldo nyo ng ganun kataas eh. Sa government employees eh. Bawat taas din yung income mo, income tax mo. Wala rin. Ang pupunta lang din balik sa gobyerno, naninanakaw lang naman din nila. Yung panukala mo, yung National Drug Testing Day. Ay, yung National Drug Testing Day ko, ano kayang, kaninong birthday kaya dapat na lagay ko yun, ha? Kaninong birthday? Oy, sumagot kayo dyan, mga bata! Mga bata, mga kapitri, mga kakambing, sumagot kayo, kaninong birthday natin itataon ang National Drug Testing Day? Ako, payag ako. Pag nag-hair follicle test si VP Sara, sasama ako. Pero kasama dapat din si BBM. Di ba? Kasama Vice President eh. Dapat sama din ng President kung totoong fight drugs tayo. Fight drugs. Tsaka para maka-encourage din yung mga nasa baba. Oo, pag nakita lang Presidente nag-follicle test drug test, lahat magna-drug test din. Nahiya sila, di ba? President at Vice President na mismo. Kaya noon sa ang COMELEC commissioner ako eh. Gusto ko talaga i-attach yung mga salin eh. May dumaan pa Gusto ko talaga yung mga salin na yan, i-attach yan sa Certificate of Candidacy. Para malaman natin, nung nagsimula kayo dyan, nag-congressman, wala kayong shares of stocks, wala kayong mga kondo, wala kayong isa lang kotse nyo, wala kayong kotse. After 9 years, ang dami nyo nang yumaman dyan, mga congressman. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Tingnan nyo mga tao sa Imbornal nakatira. Meron bang country sa Asia na sa Imbornal na nakatira mga tao? Wala! Kahit yung pinakamahirap na bansa sa Asia. Di ba, baby? Sabi ni Dior, tama. Pinakamahirap na bansa sa Asia. Hindi sa Imbornal na nakatira mga tao. That is how poor our people are. Tapos kayo dyan. Sarap ng kain nyo bawat meeting ha. Charge sa amin. Sarap na kaya ng nyo dyan ha. Bawat meeting nyo dyan, palitson-litson pa kayo ha. Dapat i-livestream yung mga meeting dyan sa Malacanang. Livestream nga yung Senate tsaka House Livestream, pati yung pagkain. Gusto namin makita anong menu dyan. Meron bang luyang dilaw dyan? Favorite ko yun adobo, luyang dilaw. May coke daw. May coke? May coke pa dyan? Dapat makita namin kung may coke dyan sa mga meeting sa Malacanang. Kasi sumusobra na Hindi nyo naman nasa-stop yung corruption, di bawasan yung sweldo nyo. Lahat ng member ng cabinet, lahat ng may sweldo ngayon, sa gobyerno na hindi local government is national agencies, head of agencies, tsaka government corporations, members of the board, ng mga PhilHealth, ganyan-ganyan. I challenge you, 1/2 ng salary nyo, yun lang ang kukunin nyo. Ang 1/2 ay ibibigay nyo sa employees union nyo. Bigay nyo sa employees union nyo. Pang nila, medical nila. Pang emergency nila dyan. I challenge you. Kalahati ng sweldo nyo. Tapos, sabihin nyo sa amin kung sino kayo, magkano dinodonate nyo every month dyan sa employees union nyo, at kayo papalakpakan namin. Wala rin naman yung mass resignation. Yan. Yung problema ngayon yung mga ini-employ dyan ng gobyerno, nila-appoint ng presidente, walang sense of sacrifice for the country. Bulsa nyo lang iniisip nyo. Kala naman, talino-talino nyo dyan.
Paupo kayo sa mga posisyon na tig pa 5 million a year kayo. Tama ma'am, di ba? Kahit mag-piso sweldo sila, malaki pa rin kinikita nila. Eh, laki ng kita sa mga allowance, sa mga extraordinary expense. Sa mga, ano ba yan? Convert to cash? Paano na pala impeachment? 3 years. Titiisin pa namin kayo another 3 years. Bago mag-eleksyon. Na ang eleksyon naman ay halos hindi na ito tunay na eleksyon dahil puro vote buying naman. Vote buying ng political dynasties na nasa posisyon ngayon mga senador at mga congressman. Yan dapat itanong eh. Kaya, kung COMELEC should reform. Kayo ang, with due respect sa aking mga colleagues yan sa COMELEC lalo na kay Che. Kayo ang gatekeeper dyan ng party list eh. Pinag-approve nyo lahat ng mga registration. Kaya ayan, puro political dynasty. Puro proxy. Anong ginamit nila? Ginamit nila pondo ng bayan. Ayuda galore. Oh. Ayuda to the max. Tsaka unli vote buying. Yun. Sabi nila, ay, sour grapes, Attorney Guanzon, kasi talo siya. Oy, bago pa kami dito, nung nanalo kami last time, ganito na ako magsalita. Mga magnanakaw kayo. Walang nagbago sa akin. Naka-t-shirt pa rin ako ng ganito sa loob ng bahay ko. Ito lang ang bago. Ano do yung impeachment? Bagong papi. Impeachment? I already said that before. That impeachment is not going to work. Bakit nyo pa i-impeach si VP Sara? Sabi ko. Sa kadami-dami ng trabaho nyo, kayong mga senador at congressman, lalo na yung mga congressman, kadami-dami ng problema ng bayan, unahin nyo pa talaga ang pagpapatalsik sa Vice President. Sinabi ko na yan noon pa. Ano naman pala ang ebidensya nyo? COA? Nakita ko yung testimony ng COA auditor sa House. Nakita ko sa video Anong sinabi niya? Sinabi ba niya may final na disallowance? Hindi niya sinabi Ang mga congressman lang doon sa committee na yon ang nag-interpret na yung amount of money na yon, 125 million na liquidated by VP Sara, the office of VP Sara, is an illegal disbursement and therefore a betrayal of public trust. Ang layo naman. Ang dami nyo naman dyan Pahingi yung ubas dyan. Dahil nakakatikim lang ako ng ubas pag wala ako sa bahay. Bawal ito sa diabetic. Nahuli ka, naka-live. Ay, Doc! Sorry, Doc! Sorry. Isa lang, Doc. Isa lang. Ano naman Sino ba nagsabi? Ang sabi ng mga congressman, na-liquidate niya yan in so many days lang, 125 million. Therefore, it's an illegal disbursement. Binuksan ang envelopes na liquidation receipts. Trabaho ba yan ng House of Reps? Ang mag-audit ng confidential funds? Kayo nga dyan, extraordinary expense yun, pinipirmahan nyo lang, walang resibo Di ba totoo? Magkano? Kami, hindi nyo pinaupo tatlong taon Speaker, 3 taon hindi nyo ako pinaupo Magkano sweldo ko doon? Sana, nabili ko pa ng mga wheelchair yan.
Pagamot ko pa yan ng mga bata. 3 taon. Magkano extraordinary expense doon? Kaya mo siya dinimanda sa Supreme Court. Ay, kaya nga, kami nagmandamos na sa Supreme Court. Wala na kaming choice dyan. Dahil lang speaker, talagang political na ito. Ayaw niya talaga maupo yung P3PWD kahit hindi na ako. Hindi naman ako nauupo eh. Si Dr. Ilagan naman eh. Yun ang sabi ng Supreme Court eh. Yun ang sabi ng Comelec eh. Ayaw niya pa rin. O matatapos na. June 29, tapos na yung term. Kailan nyo kami paupuin, Speaker Martin Romualdez? Kaya babasa sa survey eh. Speaker Martin T. Romualdez. Kailan nyo paupuin ang P3PWD? Kayo pala? Ang Diyos? Mataas pa kayo sa Supreme Court. Pwede palang hindi nyo patupad ang Supreme Court decision tsaka proclamation ng Comelec. Kayo pala ay Diyos. Masakit po yan. Hindi po para sa akin. Hindi para po sa mga persons with disability at ang mga senior citizens na disabled na, mga batang may kapansanan. Masakit po yan sa amin, sir. Ang taas na kaya sa survey ngayon? Masakit po yan sa amin, sir, na hundreds of thousands naman ang bumoto sa amin. Kahit ngayon, na hindi kami umabot doon sa 63 seats, we still got 215,000. Walang vote buying yan, ha? Tumayo kayo doon sa Luneta. Magsabi kayo, mga congressman, ako, hindi ako nag-vote buying ng party list ko. Oh. Tara, tayo tayo doon. Baka manalo lang dyan, kabataan party list eh. Taas sa survey ni Speaker? Anong survey ni Speaker? 6%. Ang taas oh, 6%. For President. Alam nyo, ang pinakamalakas na kalaban ni VP Sara, si Speaker Martin T. Romualdez. Kaya dapat naman sana, maging generous siya. Alin dyan? Kanina bang survey ito? Oh. Maging generous naman sana siya. Lahat ng kapangyarihan nasa kanya na. Lahat ng kapangyarihan nasa iyo na. Pero dahil inapi mo yung mga taong may kapansanan, pobre, bulag, mga batang hindi makahinga dahil may butas yung mga puso nila. May sa impyerno ka pa rin pupunta. Impyerno. Anong sabi sa niya sa'yo dati yung nakita kayo na he will support PWD, di ba? Oo, nung hindi pa nag-file-file yan si Cardema, dun sa lunch ng party list, yan, nibita din naman ako dun. Sila nga ni Kong Sandro ang nagpa-picture sa akin sa likod ko eh. Diba? Siyempre, lola nyo, hindi naman makatayo-tayo. Kamaston pa nga eh. Sila nga nagpa-picture sa likod ko eh. Tsaka sinabi niya, alam nyo, kami ni Speaker, hindi naman kami nag-away eh. Taga-UP yan eh. Upsilon Sigma Phi. Hindi kami nag-away. Ang laki ng taas ng tingin ko dyan noon. Talino niyan si eskwela. English speaking. Sinabi ko sa kanya eh, Speaker, yung PWD committee ay ad hoc lamang po yun. Baka naman pwedeng gawing permanent committee yan para sa amin. Ay, nag-promise ka sa akin, Speaker, ah. Ipaparesolusyon mo, gagawin mo permanent committee. Yun pala, hindi mo ako pinaupo dahil anti-Marcos ako. Ano ba masama sinabi ko? Ano ba unity? Kala ko ba unity na? Eh, sinabi ba ako masama? Hindi mo ako pinaupo, Speaker. Kahit wala namang TRO sa House of Reps. Walang TRO sa'yo eh. Comelec ang may TRO eh. Eh, ang kini-question doon, yung qualification ko. Pwede na yun sa HRET eh. Pinaupo mo na sana kami. Hanggang matanggal kami ng Supreme Court kung tatanggalin mga. Pero ano ang desisyon ng Supreme Court? Na nanalo ang P3PWD at may karapatan kami sa isang seat. Kahit na late na, 6 months na lang.
bago mag-eleksyon. Kaya kami sinutusan ng Supreme Court na wag lang si Commissioner Guanzon ang representative. Pwede iba. Kaya ginawa namin, nag-comply kami sa COMELEC at binigyan kami ng Certificate of Proclamation in the name of Dr. Camille Luansing Ilagan from Batangas. At nag-oath sa judge si Dr. Ilagan. At pumunta dyan ilang beses. Pumunta dyan. Naupo pa. Sinabihan ng speaker na, Speaker, kamag-anak ko to. Sabi ng isang sekretary, mag-oath, ipa-oath nyo naman, last day na ngayon. Sabi niya, hindi. Umalis muna si Guanzon sa P3PWD. Ano naman ang... Inuna pa impeachment. Ano naman ang galit mo sa akin? Hindi ko naman sinabing ikaw ang bangag. Wala akong sinabi against you, Speaker Martin T. Romualdez. Wala po akong sinabing masama tungkol sa inyo. Bilib na bilib pa naman ako sa inyo. Ito yung ginawa nyo sa akin, itong eleksyon na ito. Ni Radio Negros Occidental, kumuha kayo ng boto dyan. Ginamit yung mga congressman. Para mabawasan yung boto ko sa home province ko. Walang ganyanan. Speaker na kayo eh. May kapangyarihan na kayo eh. Doon pa lang sa Leyte eh. 480,000 na yung boto nyo doon sa party list yung tingog eh. Gusto nyo sakupin talaga ang buong Pilipinas. Yung disqualified doon pala. Wala namang TRO eh. Hindi ako pinaupo. Pero yung Anwaray din mo, may Supreme Court, pero pinakaupo. Anwaray? May Supreme Court sila, pero nakaupo sila. Lahat yan ang kalaban ni Speaker Martin T. Romualdez. Habang nasa may kapangyarihan siya, lahat dyan walang chance. Ang ano ko lang sana, kaming maliliit na mga tao, huwag naman sana, Speaker. Sana po ay pagbigyan nyo na kaming mga maliliit na tao. Kasi dyan po nasusukat ang greatness eh. Greatness is measured not by the power that you can do all these things. I will do that just because I care. Ganon. Hindi. Greatness is measured by your generosity of heart. Your generosity of heart. Yan ang problema. O ngayon, impeachment? Impeachment? Sinabi ko na from the start. Hindi dapat nag-impeachment. Itinuloy pa rin ni Speaker. Kasi si VP Sara naman talaga ang the woman to beat in 2028. Halos sabay yung yung confidential funds na kasi ginawa nilang reason yun na ground as betrayal of public trust. Yung confidential funds. Pero sa totoo lang, lahat kayo dyan na may confidential funds, iba nga billion dyan Pinabuksan ba ng House of Reps ang inyong mga envelope? Hindi, di ba? So what does that say of the House of Representatives in that committee? That they were targeting Vice President Sara. Is that correct? Na-i-impeach nila? Kaya, alam mo, kahit matuloy pa impeachment, matatalo kayo dyan, olats. Olats kayo dyan Kasi yung testimony ng auditor na yun, di na niya mapapalitan yun. That's on record.
Speaking of, Kaya, ano, ngayon, i-impeach ng, Senado, dinilay sinuspend, postpone ni Senate President Jesus Escudero ang start ng hearing. Siyempre, reklamo yung mga nag-file. Patapos na po ang session. Sarado na po yun. Tapos na impeachment by June 30 noon time. Tapos na ang term nitong mga senador na to. Kailangan mag-file sila uli. Paano sila makapile uli? The same year nila final. Hindi ka pwedeng mag-file the same year. Gusto nyo, next year naman. Sabi, next year naman. election ulit yun. Election na tayo eh. Napanood mo ba interview ni Kong Toby? Sabi niya, pinangako daw kasi sa mga Kong yung budget. Budget ng ano? Yung para sa infrastructure, pinangako. Pinangako daw ni Speaker? Sabi ni Congressman Toby? Kaya tinamaan din yung mga alyansa senators nila kasi natalo sila sa Mindanao sa nangyari. Oo, bugbog ang mga senador ng alyansa, di ba? Sa Mindanao, wala. Sila doon. That's Duterte country. Ano masasabi mo sa kumakalat na balita? Spokesperson ka daw. Ay, no comment ha. No. Hindi sa akin nagsimula yan ha. Hindi sa akin nagsimula yan ha. Nagsimula yan kay Kifi Chu. Yan si Kifi Chu talaga. Pilya talaga yung si Kifi Chu. Nung nga sa Quadcom, sinakyan niya lang dun si Abante ba yun? Abante? Si Pastor Abante. Talo tuloy. Sinakyan lang niya inano niya, inukray-ukray siya ni Amante, tapos sinakyan lang niya. Tapos, natalo tuloy. Ikaw, Kipichu, kasalanan mo to lahat. Bakit ako pinag-uusapan ngayon? Na ako daw spokesperson, wag nyo naman i-preempt si VP Sara. May sarili po siyang, kaso, labo-labo na. Si Sasasot, si Joy de Beber, Ferma Duterte. Uy, amiga. Wala, labo-labo na. Lahat na. Pero hindi pa kayo nag-meet ni Inday. Nag-meet kami ni VP Sara. Nag-appear siya sa sala ko eh. Yung hugpong. Pumunta ko. Oo, VP Sara she was president of Hugpong sa Pagbabago, di ba? So, to qualify, to register, kailangan mag-appear yung president. Nag-appear siya. That's how I met her. That's the only time I met VP Sara Duterte Carpio was in my sala in the first division. She testified about her political party, Hugpong. And that was the only time na pinatestify ko siya. That's the only. After that, we did not meet again. But I want to thank her. I saw the video na nandun yung idol ko, si Miss Elizabeth